Magandang araw na muli mga boss. Ganito ba yung sasakyan nyo? At made in China siya. Ang gusto nyo mangyari, linisan nyo itong preno or ma-check up nyo yung brake pad kung makapal pa. Aba, madali lang yan gawin mga boss. Pag natanggal mo itong gulong, ipihit mo yung manibela mo pa kanan para hindi ka mahirapan pag tinanggal mo itong brake caliper. Sa pagtanggal ng brake caliper mga boss, gagamit ka lang naman dyan ng socket wrench na number 14. Nakita nyo naman mga boss, halos kapares din siya ng ibang sasakyan. Madali lang din gawin. Pag naluwagan mo yung 2 bolt na number 14, nakita nyo, kinamay ko na, tapos binunot ko na itong brake caliper niya. Pag natanggal mo yung brake caliper, pwede mo nang tanggalin yung 2 brake pad niyan. O, di ba? Okay na. Ang susunod mong gagawin dyan, mag-ready ka lang ng papel de liha, tsaka mo ngayon lihahin itong brake pad mo para matanggal mo yung nasa ibabaw ng brake pad na tumigas. Yung makinis kasi niyan mga boss, kaya nililiha ko yan sa mga video ko, nakikita nyo, para matanggal ko yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad. Ayun ang purpose ko, kasi ayun ang nagpuproduce ng ingay eh. Kaya nangyayari pag nagpreno kayo o tinapakan nyo yung brake pedal, ik, gumaganon. Tingnan nyo mga boss, ang pagkakaiba ng nalinis ko na at hindi ko pa nalinis, di ba? Malaki yung pagkakaiba nila. Kailangan ko kasi lihahin ito mga boss para matanggal ko yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad. Yun nga ang sinasabi ko, yan yung pinanggagalingan minsan ng ingay ng preno nyo. Isa yan sa mga dahilan. Kaya kailangan talaga nagpapalinis kayo ng preno nyo hanggat maaari every 6 months kung araw-araw nyo ginagamit. At kung may budget naman kayo, pwede kayo gumamit ng brake cleaner gaya ng ginagawa ko mga boss. Ginamitan ko pa ng brake cleaner yan para kung sakaling may malagkit na kumapit dito sa brake pad, mawas out siya. Ibig ko sabihin malinis talaga siya, maigi. Ganon din itong brake shoe mga boss, i-sprayan nyo rin yan ng brake cleaner para sigurado lang kayo na malinis talaga itong preno nyo. Kita nyo naman mga boss kung paano ko ini-sprayan itong rotor disc, diba? Madali lang naman, kayang-kaya nyo yan. At pag okay na, gamit ka ng malinis na basahan, punasan mo itong rotor disc. At kung napansin mo, may kalawang dito sa rotor disc, pwede mo lihahin yan mga boss. Ayan o, yung ginagawa ko, ang kapal ng kalawang dyan eh, kaya niliha ko muna ulit eh. O kung makikita nyo, tapos ganamitan ko ulit yan ng brake cleaner, inisprayan ko siya. Para yung dumi or kalawang matanggal siya, tapos gamit ka ulit ng basahan, punasan mo ulit itong rotor disc. Kabila ang side yan mga boss ha, pupunasan nyo para matanggal yung marka ng ginamit yung pang-spray na brake cleaner. At dahil okay na yan mga boss, malinis na itong rotor disc pati itong brake pad. Kung makikita nyo, ordinary lang yung pagkabit ko ng brake pad. Kapares din yan ng mga ginagawa kong ibang sasakyan. Wala silang pagkakaiba. Magkaiba man sila, yun sa lapad lang ng brake pad. Pero sa pagkakabitan nyo mga boss, same lang. Walang pagkakaiba kaya hindi kayo maliligaw. O kita nyo, tinuturo ko. Itutusok nyo lang sa gatla niya itong brake pad. Tapos sa taas, ganun din. Itatapat nyo lang yan sa gatla niya. Tapos itulak nyo na ngayon para may kabit nyo na itong brake pad. O di ba mga boss, kung China yung sasakyan mo, madali lang din naman gawin. Friendly din siya. At dahil sa okay na yan mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong brake caliper niya. Sa paglagay naman ng brake caliper mga boss, kung mapapansin nyo, madali lang naman. O, tingnan nyo, sinalpak ko lang na ganyan yung brake caliper niya. Tapat ko lang siya sa sliding pin. Yung sliding pin ito mga boss, na-check up ko na yan. Wala namang problema sa sliding pin niya. Naiikot-ikot ko yun. Kaya ang ginawa ko, nilagay ko na itong 2 bolt na number 14 dito sa brake caliper. Pag naipakapit nyo na yan sa thread mga boss, o gamit ka ngayon ng socket wrench na number 14, pwede mong i-manual yan, pero kung may impact wrench ka, gaya ng sa akin, impact wrench ang ginamit ko dyan mga boss. Basta lagi yung tatandaan mga boss, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo ng mga bolt dito sa brake caliper. At dahil okay na itong pagkakagawa ko mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong gulong niya. Sa paglagay ng gulong mga boss, madali lang naman. Basta siguraduhin mo lang yung mga nut mo dito sa gulong. Dapat sigurado ka maayos ang pagkakahigpit niyan para sa bandang huli hindi ka magkaroon ng problema. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, lilipat naman ako sa kabilang side para makita nyo na rin kung paano ko nilinisan yan at paano ko binaklas. Actually, same procedure lang naman ang paggawa. Kaya lang, may mga nagtatanong pa rin, paano sa kabilang side? Ginawa mo rin ba yun? May mga ganong tanong eh. Kaya, ang ginagawa ko ngayon, binubuo ko na lang yung video para walang problema. Ang ibig kong sabihin mga boss, both side dito sa harapan, pinapakita ko na yung video kung paano ko siya ginawa para mas maintindihan. At gaya ng dati mga boss, papapihit ko ulit itong manibela papunta naman sa kaliwa para itong brake caliper hindi naman ako mahirapan pag tinanggal ko yan. Gagamit ulit ako dyan ng socket wrench sa number 14 para malugang ko itong 2 bolt dito sa brake caliper. Pag maluwag na yan mga boss, pwede mo nang kamayin yan para tuluyan mo na matanggal yung 2 bolt dito sa brake caliper. At pag natanggal mo na yung 2 bolt, iangat mo na ngayon itong brake caliper mo. Tapos ito naman 2 brake pad dito sa rotor disc, pwede mo na yan tanggalin. Kung makikita nyo itong brake pad niya mga boss, talagang marumi na rin yan eh. Kita nyo, di ba? Marumi na siya
Kaya ang gagawin ko ulit yan mga boss, syempre gamit yung liha, lilinisan ko ulit yan. Tatanggalin ko itong matigas dito sa ibabaw ng brake pad. Kukuskusin ko ng liha yan kung makikita nyo. Ganyan sa ginagawa ko. Basta't lagi yung tatandaan mga boss, pag gumamit kayo ng liha, dapat pantay yung pagkakaliha nyo dito sa brake pad. Hindi pwedeng hindi pantay yung pagkakaliha nyo sa brake pad kasi pag nagpreno kayo, ang possible nun mga boss, pwedeng humina ang preno mo kasi hindi lalapat maigi itong brake pad dito sa rotor disc. At gaya nga ng sinabi ko sa inyo mga boss, kung meron pa kayong budget, pwede nyo gamitan ng brake cleaner yan. Pero kung wala naman kayong budget, pwedeng liyahin nyo lang, hanginan nyo o kaya ugasan nyo ng malinis na tubig. At pag okay na yung pagkaka-spray nyo dito sa mga brake pad, dito ka naman ngayon sa rotor disc, sprayan mo rin yan. Malaking bagay kasi mga boss na malinis mo rin itong rotor disc tapos gamitan mo ngayon siya ng malinis na basahan para yung nagmarka na brake cleaner matanggal siya. At kung sa palagay mo okay na yung pagkakalinis mo dito sa rotor disc pati dito sa brake pad, o pwede mo na ngayon ilagay itong brake pad. Sa pagkabit ng brake pad mga boss, nakita nyo naman kung paano ko inilalagay, di ba? Pwede yung isum yan tapos gayahin nyo lang kung paano ko ginawa. Pero uulitin ko sa inyo mga boss, kung ganitong klaseng sasakyan mo, napakadali lang gawin. Kaya huwag kang mag-alala, kayang-kaya mo yan. Kasi nga kung anong itsura ng brake pad mo at ng brake caliper holder, iisa lang sila eh. Itatapat mo lang itong brake pad mo dito sa brake caliper holder. Pag naipasok mo siya, itutulak mo na yan. Di ba? Kabit na. Kung mga boss, nandito hindi para pahinain yung loob nyo, kundi palakasin ko yung loob nyo para magawa nyo itong sasakyan nyo. O kaya magkaroon kayo ng idea nang sa ganun, hindi na kayo basta-basta naiisahan. Yun lang ang purpose ko dito sa video. At doon naman sa sumasama ang loob dahil sa ginagawa kong pagtuturo, gumawa ka lang ng mabuti sa kapwa mo boss, hindi nasasama ang loob mo sa akin. Tandaan nyo, sandali lang tayo dito sa lupa at yung kinita nyo na hindi galing sa maayos na paraan, iiwan nyo rin yan. At ang pinakamasakit sa lahat ng ginawa mo dito sa lupa na hindi maganda sa kapwa mo, pagbabayaran mo pa yan sa huli. Hindi mo yan mararamdaman ngayon kasi buhay ka pa eh. Darating ang araw, haharap tayo sa paghukom ng Diyos. Doon sa harapan niya, hahatulan tayo ayon sa ating mga ginawa. Balik na ako sa trabaho mga boss. Nakita nyo na ilagay ko na itong brake caliper, Tapos yung 2 bolt na number 14, ipinakapit ko na yan dito sa trig niya. At syempre naman, nakita nyo naman yung mga sliding pin nito. Okay na okay pa, walang problema. Naisetting ko siya ng maayos at naipakapit ko na itong bolt dito sa sliding pin niya. Kaya gagamit na ako dyan ng impact wrench para mahigpitan ko na itong 2 bolt dito sa brake caliper. At dahil nga sa okay na yung pagkakahigpit ko sa 2 bolt dito sa brake caliper, at nakita nyo naman, napakadali ko lang naman ginawa. At ibabalik ko na itong gulong niya, tapos higpitan nyo ng maayos yung mga nut niyan. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Muli, maraming salamat.